Ano ang mangyayari sa mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na makarinig tungkol kay Jesus? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang lahat ng tao ay may pananagutan sa Diyos kahit na sila ay nakarinig o hindi nakarinig tungkol kay Jesus. Sinasabi sa atin ng Biblia na malinaw na inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kalikasan, Roma 1:20, at sa puso ng mga tao, Mga Ngaral 3:11. Ang problema, ang sangkatauhan ay makasalanan. Hindi natin tinanggap ang kaalamang ito tungkol sa Diyos at tayo ay naghimagsik laban sa Kanya. Roma 1:21-23. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hahayaan niya tayo sa makasalanang nasa ng ating mga puso upang malaman natin kung gaano kawalang saysay at kahabag-habag na kalagayan ang malayo sa Kanya. Ito ay Kanyang ginagawa sa mga taong hindi tumanggap sa Kanya. Roma 1:24-32. Hindi totoo na ang ilang mga tao ay hindi nakaalam ng anumang bagay tungkol sa Diyos dahil normal sa tao na malaman na mayroong Diyos. Sa halip, ang problema ay hindi nila tinatanggap ang kanilang narinig o nakita mula sa kalikasan. Sinasabi ng aklat ng Deuteronomio 4:29, magkagayunman, masusumpungan ninyo muli si Yahweh kung siya'y buong sikap at taimtim ninyong hahanapin. Ang talatang ito ay nagtuturo ng napakahalagang prinsipyo. Ang lahat ng taong totoong naghahanap sa Diyos ay masusumpungan siya. Kung ang tao ay tapat na magnanasang makilala ang Diyos, magpapakilala ang Diyos sa Kanya. Ngunit ang isang napakalaking problema ay walang sino mang nakakaunawa, walang sino mang humahanap sa Diyos. Roma 3:11. Hindi tinatanggap ng tao ang kaalaman tungkol sa Diyos na makikita sa kalikasan at nadarama sa kanilang mga puso. At sa halip, nagdidesisyon silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na sila rin mismo ang may gawa. Walang patutunguhan ang debate na ang pagiging makatarungan ng Diyos ang siyang nagdala sa isang tao sa impyerno na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang mga tao ay papapanagutin ng Diyos sa kung ano ang inihayag ng Diyos sa kanila. Sinasabi ng Biblia na hindi tinanggap ng mga tao ang ganitong kaalaman. Sa makatuwid, ang Diyos ay matuwid na parusahan sila sa impyerno. Sa halip na pagdebatehan ang kapalaran ng mga taong hindi nakarinig ng anuman tungkol sa Diyos, tayo bilang mga Kristiyano ay dapat na ginagawa ang lahat ng ating makakaya upang marinig nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Tayo ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Mateo 28:19-20, mga gawa 1:8. Ang katotohanang hindi tinatanggap ng tao ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha ay ang siyang dapat magtulak sa atin na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo sa lahat ng tao. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa Panginoong Hesukristo, ang tao ay maliligtas sa kanilang mga kasalanan at masasagip sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kung ang ating ipinapalagay na yaong hindi kailanman nakarinig ng Ebanghelyo ay pwedeng pagkalooban ng habag mula sa Diyos, magkakaroon tayo ng malaking problema. At dahil ang mga taong hindi nakarinig ng Ebanghelyo ay hindi kailanman maliligtas, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang sila'y makarinig ng Ebanghelyo. Ang pinakamasamang bagay na magagawa natin ay ibabahagi natin ang Ebanghelyo sa mga tao at sasabihin nating huwag nila itong tanggapin. Ang mga taong hindi nakarinig ng Ebanghelyo ay dapat tatulan. Dahil kung hindi, walang motibo para sa pagpapalaganap at pagpabahagi ng Ebanghelyo. Iyan ang aming sagot sa tanong na, ano ang mangyayari sa mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na makarinig tungkol kay Jesus? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.